best offer niyo? Best offer. We offer the best service. That is the best offer we can give. Sa brand that I will recommend, maganda po yung LG. Kasi hindi siya sobrang mahal. Pine-prevent natin yung membrane mag-clog. Sir, kasi pag nag-clog na yung membrane po, of course, lalakas sa kuryente. The more na tinitipid mo tong negosyong to, lalo kang napapagastos. Alam mo, sir, ang isa sa pinaka-effective way pagka gusto mong lumakas ang negosyo, you create your own market. Tip ko lang, sir, don't focus too much on the machines. Ang i-focus nyo na ngayon, management na. Dito, ate, napansin mo mga customer, hindi tumatawad. Kasi alam na nila po yung premium service na ino-offer namin. Kamusta, sir? Okay lang. Taga saan kayo? Taga Gili, sir. Rosales. Rosales. Salamat po, sir, sa pagbili sa produkto namin. Kaya kayo nandito ngayon, bibili kayo ng isa pang negosyo? Opo, sir. Parang na-master nyo na yung pag-manage, kaya parang nabitin na po kayo. Gusto nyo ng panibago, ano? Opo, sir. Anong best offer niyo? Best offer! We offer the best service. That is the best offer we can give. Ano bang gusto nyo? Kasi lahat ng brand nandito eh. Dealer kami ng lahat ng brand. Kung anong hanapin nyo, meron. Pag easy to operate, US tayo yung Hubes. Pero bestseller natin, bestseller Yes po. LG. Sa experience natin, mabilis naman ang parts di ba? Sa dami naming kliyenteng nagtayo ng laundry, nowadays, wala kami nagiging issue regarding sa parts. So far, mabilis naman po ang parts. Mapaanong brand? Kasi kami, sir, bago namin kinuha ang dealership, ang kinonsider talaga namin, sir, yung pyesa after. Kumbaga, sir, before mo pa intindihin, inintindi ko na for you. Ano bang sir, pinaka-applicable para sa beginner pa lang? Siguro yung tatlo, okay na. Tatlong set. Pang-entry talaga, usually yun eh. The more kasi dumadami kinukuha mo, the more ka nakaka-save. Ay sir, thank you. Thank you sa pagbili po. Bali, ganito po kasi yan. Yung ating one set, for example, one set, 315. Tapos yung two set natin, 470. Yung 3 set natin, 650. So, ang lalaki ng diferensya. Tsaka bagay na bagay dun sa water station na nandun kasi may space kayo dun sa may gilid eh. Kasya na yung 3 set eh. Maluwag yun eh. 30 square meter yun, ma'am. I-divide naman po natin, ma'am. Pwede naman kayo maglagay ng mga easy na, yung mga division kagaya niyan. Sa brand that I will recommend, maganda po yung LG. Kasi hindi siya sobrang mahal. Kung pagdating sa user-friendly, easy to use, Hubes ako. Pero syempre, medyo malaki difference eh ng presyo. Bakit si Hubes, sir? Yung Hubes kasi US, Si LG, complicated siyang i-operate. hindi. USC Hubes, matibay. Kaya lang yung price difference kasi malaki din. 390, 376. Napansin mo ba, mas simple yung look niya, di ba? Napapalitan yung cover niya. Nung nagpunta ako, sir, ng US sa Pasadena, puro ganyan ang gamit. Si LG, okay din naman si LG. Si Haier, maganda na rin daw ang Haier ngayon eh. Ang bagong model. In-improve nila yan eh. Pero wala pa. Hindi pa dumarating po sa Pilipinas, sir. Wala pang stock. Nagbigay na po ng notice sa akin. Euro po yung brand niya. Korea yung LG, US tong isa. Same sila, sir, ng capacity. Same, yes. Same sila. Then, ang max. Hindi, lahat po ng laundry ganun ang sinasabi. Although, we have 13 kilos max capacity. Laundry business, sir, parang nag-renta po yung mga customer mo sa'yo ng service ng laundry. So ngayon, kung i-overload mo ng i-overload yan, iisa lang din naman ang bayad. Ngayon, ikaw, yung maintenance ng machine mo, syempre, kawawa ka dyan. Pero kung kunin mo lang yung minimum mo, 8 kilos lang. Although malaki naman yung capacity niyan. Yung iba, ginagawa po nila, pag more than 8 kilos, for example, kinargahan nila ng 12 kilos, 10 kilos, sinisingil po nila ng 16 kilos yun, sir. Double load na yun. Ako, sir, ang commitment ko dyan sa'yo, sir, kami po ang magsusupply lahat-lahat. Ngayon, sabi ko nga, dahil hindi naman kayo ang kausap ng importer, kahit na hindi pa sira yung pyesa, kung alam kong sirain yung part na yun, sir, pinapawarranty ko na yun. Kaya magulat ka, hindi mo pinababaklas, pero binababaklasan namin. Ganon yung mga ginawa namin sa ibang client namin. Para at least, sir, tayong dalawa, ikaw bilang client namin at kami naman bilang supplier mo, sir, hindi tayo masira. Kamusta yung machine ko, ma'am? Di pa nasisira. Di pa, sir. May time na nagluloko lang siya, sir. Yung motor. Level control. Level control. Normal po yun, sir eh. Wala naman tayong makuhang ano kasi eh. Naghahanap nga akong mataas na ampere, kaya wala. Wala eh. Yun lang naman ang issue. Kasi ang totoo niya, sir, wala talaga kami makuhang mas heavy duty pa dun eh. Yun na yung heavy duty. Ako sa... Gahanap ka din. Wala din, ano. Parang nasusunog siya sa because of yung amperahe ba. Kasi mga motor yung pinapaandar. Kahit mga 15 to 20 ampere sana, mas okay, no? Kaya wala tayong mabili eh. Yun lang naman ang naging problem. Pero ngayon okay na po siya. Oo.
Natsambahan nyo na. Problema natin sa electrical supply din kasi. Hindi naman natin ma-perfect ang power source natin, sir. Alam naman natin yan. Pagka nag-low voltage, mas matakot ka man pag hindi siya nag-trip, sunog yun. Maliban doon sir, wala namang problema. That's good news. Yung membrane ba? 1 year pa lang. Kailan papalitan? Hindi, huwag mong papalitan yun. Hanggat gumagana, huwag mong papalitan. Yung iba, maputi pa yung filter, hindi sila nagpapalit. Sabi ko, dapat monthly talaga magpalit kayo. Whatever. O kahit puti pa, huwag kayong manghinayang. Mura lang naman yung filter, ma'am eh. Di ba, 100 pesos lang naman. 4 na galon lang yan, sir. Bayad na yung filter. Palitan pa rin kahit malinis. Kasi sir, ang piniprevent natin yung membrane, mag-clog. Sir, kasi pag nag-clog na yung membrane po, of course, lalakas sa kuryente. Ayaw natin mangyari yun. Mas magastos yun. Hihina yung production. Oo, yun yung mindset ng ibang water station kasi. Akala nila, oy, sayang yung filter, di pa nagpapalitan. Hindi nyo alam, mas malaki ang risk kapag ka nag-plug yung membrane mo. For example, sir, from 6 gallons per minute yung production capacity mo, naging 3 gallons per minute na lang dahil hindi ka nagpalit ng filter. Babara eh. So pag bumara, sir, yung instead na 2 hours na tumatakbo yung makina, ngayon magiging 4 hours na, 6 hours. Sa resin, sir, ano lang, maintenance lang po talaga sa asin. Matagal po yan, sir. Hindi po yan basta-basta masisira. May ibang mga client namin, sir, nakuha nila yung 15 years bago umabot ng palit. Matagal, basta proper maintain. Kasi yung iba nalulugi, sir, akala nila, pag nagtitipid sila, lalo silang kikita. Hindi. The more na tinitipid mo tong negosyong to, lalo kang napapagastos. Hindi na nag-aasin. Wala nang regenerate ng salt. Akala nila, ganun-ganun lang yun. Ibang nag-experiment sila. Kasi kami, kapag nagsabi kami sa inyo na, ito po ang PMS ito yung preventive maintenance ito. Ito po, iba-backwash natin to with salt. Ito po, pinapalitan natin yung filter every month. Kaya po namin sinabi yun, sir, para at least yung lifespan ng membrane, tapos yung capacity niya, hindi bumaba, hindi magbago. Yun po ang reason. Kasi kapag sabi ko nga, once na nagbara, sir, 5 minutes lang naman na nasara ng konti yung valve ng reject water eh. 5 minutes lang. Pero ang laking bagay nun. Hindi mo na may babalik yun sa dating capacity niya. Kasi clog na siya. Yung sa reject water, sir, No, pwedeng yeah, gamitin siya sa laundry. Sa laundry nyo gagamitin kasi yun. Kami na mag-set up for you. Walang problema doon. Kasi ito may kasamang tangke. Problema yung tangke, hindi siya design for water station na gagamitin mo yung reject water. Kasi marami tayong reject eh. So mas maganda, i-upgrade natin yung tangke ng malaki. Ilang gallons, sir? Yung kasama nito, 600. So kung gagamitin mo yung reject, sir, kung kaya mo 2,000 litro, mas better eh. Kasi sir, yung reject mo eh. For example, nakabenta ka ng 100 container, sir. Tumapong ka rin ng 100 container, di 2,000 litro yun. Nakakailan kayo? 200. Oh, nakaka-200. Tsaka hindi pa kayo sumakit ang ulo niyo sa 200, ma'am. Hindi pa kayo nabibitin. Hindi pa po. Good news. Package na yun, sir. Yun ang kagandahan pag package na yun. Kami, pagka yung mga lower package namin, nag-200 kagaya ninyo. Titit kami sa tao namin kasi Ayun lang. Hindi mo siya ng issue dyan. Tauhan ang issue dyan. Medyo nakuha ko yung, hindi ko naman inaan, hindi naman ako nag-ano, kusa nang pumupunta. Kusap mo punta tao, no? Lumilipat. Ang galing, ha? Ang dami ng watermarks doon, sir. Kahit sa Santa Maria. Kaya yung hipag ko, gusto niya ipa-upgrade sa inyo. Baka kasi sir, kunyari nakapag-inquire ka na sa ibang gumagawa ng laundry. Akala mo mura yung presyo. Pero yung installation pala, 188,000. Sa amin, sir, free installation. Kung i-add mo yung 188,000 dyan, sir, mas malaking savings. Yung cabinet kasi no use na yun, sir. Hindi mo rin magagamit. Tsaka ang pangit, sir, kasi ito, imagine mo alin yung mga machine mo. Tapos yung open cabinet mo, dun mo dinalagay yung pinaglabahan. Ang pangit na nakikita mo yung labado dun, sir. Kung mas malaki yung area, mas better. Pero yung nakita ko yung space ninyo, 42 square meter po yun. Tanggalin mo yung water station doon, yung maghahatiin lang ng kaunti. Yung area na natitira dito sa left side, maluwag yun. Nakita ko yun eh. Thank you so much. Boss, thank you so much ha. Dahil napalakas mo yung water station mo. Thank you po. May regalo ka sa akin dahil napalakas mo business mo. Ha? Ma'am, thank you so much. Ang visit nila, sir, kailan po? Alabi, kailan na visit? Kahit by Monday, sir. Pauwiin ko lang yung mga technician ko ng laundry. Pag nakauwi sila kasi nasa installation pa eh. Kasi gusto ko yung magsa-site visit, sila rin yung mag-install. Para walang sisihan. Kayo bumisita dyan eh. Ngayon, kung hindi nyo napalagyan ng abang, kasalanan nyo yan. Oo, magtuturuan yun, sir, di ba? Paano, sir? Opo, ma'am. Thank you so much. Thank you po, opo. Salamat. Next visit namin. Oo. Sige. Tubig, ma'am. Bibisita ako ng Sambales, ha. Mamibigla ako dun, boss. Ang sarap sa feeling, guys, na yung kliyente mo
bumili ulit. Kasi hindi bibili ulit kung hindi sila satisfied. Posibleng bibili na sa iba yon, try naman yung service ng iba. Bumili ulit. Very rewarding para sa akin. Sarap yung binabalikan ka, sir, kaysa sinusuka ka, no, sir? Feeling ko next year, focus ako sa yelo. Kasi ang dami kong pinarating na ice machine eh. Kaya sir, next year, mag-yelo ka rin, sir. Magkikita tayo next year. Sir, yung yelo ko, mura na, nautang pa. Wala pang interest. 0% interest. Sabi ko nga pag naging success yun, mapapaga yun. Kasi yung space ko talaga, nakaro siya. Mapapaga yung pag-assemble mo ng space. Mapapaga yung bili ng machine. Kasi talaga naka-align yung Naka-align talaga. puro commercial. Alam mo, sir, ang isa sa pinaka-effective way pagka gusto mong lumakas ang negosyo, you create your own market. Kasi nakikita nila, dito sa amin, hindi feasible lang laundry dito. Hindi feasible kasi lugar nyo po, sanay pa sila doon sa, yung bang sila pa yung naglalaba. Pero kung matuturuan mo sila kung paano magiging convenient yung kanilang pamumuhay dahil sa lifestyle, dahil sa serbisyong ibibigay mo sa kanila, ikaw yung pioneer doon. Lahat po ng negosyo, pag sino man ang naging pioneer o yung naging promotor niyan, sila po yung kumikita. Nabanggit mo kasi kung paano i-manage yung system. Tip ko lang, sir, don't focus too much on the machines. Dahil nakabili na kayo ng tamang machine sa negosyo Ang ipo-focus nyo na ngayon, management na. Marketing and management. Yun naman ang talagang kakaririn nyo ngayon. Si Utol nang bahala. Tol. Ikaw nang bahala dyan, tol. Pag napalakas mo, tol, di magbabranch tayo. Yung aparato, it may hundreds, pero yung talent na nagmamanage, that's cost of millions. Na pwedeng mag-produce ng milyones. Kapag ang customer mo matawad, yung sobrang binabargain yung serbisyo mo, don't spend too much on her. Mas marami ang deserving mag-spend ka ng service mo sa kanila. Pag ang mga customer natin, sobrang, alam mo yun, yung parang di-discount lahat. Inuubos nyo ng oras mo, inuubos yung effort mo. Kasi lahat ng mga, napansin ko lang lahat ng customer, kapag sobrang matawad, sila yung parang they want to get everything from you. Dito ate, napansin mo mga customer, hindi tumatawad. Kasi alam na nila po yung premium service na ino-offer namin. Ilan linggo ka na nag-observe dito? Ito, nag-observe kasi ito 3 araw. O sa 3 days, sa isang araw sabihin mo may 10 customer ako. Sa 30 people na yon, sino doon ang tumawad? Wala, no? Kahit sila sir, hindi na tumawad yan. Tamang ngiti lang. Kasi mangyari kasi pag yung tumatawad ka, parang hindi mo naman alam yung unit kung ano ba yung Oo. unit na yun. Maraming nagbebentang mura, pero hindi ka sure. Which is yun yung bagay na mahirap isugal. Kasi sir, ang laki ng puhunan mo, tapos mag-aalatsamba ka pa. Yung commitment kasi sir, kung paano nyo kami pinagkatiwalaan, kailangan di masira yun Yun lang yun. Ingatan mo lang yun. Long term yan. Ganon din kayo sa magiging mga customer nyo, sa mga consumer nyo. Kapag nagtiwala sila sa inyo na bumili ng tubig, huwag kayo papasira sa kanila. Ang may mga water station, sir, na in-install namin, kahit ang taas ng presyo nila ng tubig nila, gusto nila yung tubig, gusto nila yung services. Hindi lilipat. Kahit may nagtayo ng bagong tubigan na mababa presyo, hindi lilipat. Nagugustuhan nila yung services So, ang key talaga dyan, kung maayos yung tubig mo, maayos yung makina mo, ang isa pa dapat maayos ang marketing tsaka management. Kasi kapag sa management, medyo sumablay, yari. Pero sir, I'm not saying na mahirap. Kasi ang management, sir, ang ini-inventory mo isang produkto lang Tubig lang, na halos wala ng value. Yun lang ang puhunan mo. Subukan mo, sir, mag-hardware ka, sir. Ultimo pa ako, simento, nabasa pa yung simento mo, wala, lugi ka. Although sabihin natin na pasok sila sa tinatawag nating basic necessity, pero may lugi rin kung minsan Kasi yung simento, tumitigas. Yung bakal, nagbabago presyo. So yun yung mga risk. Yung mga plywood mo, ang lalaki ng storage na required. Yung inventory mo, hindi mo alam kung yung stock mo ba, nagbubulsara ng bakal dyan, ng pako, ng kung ano-anong pyesa. So ang dami mong kailangan bantayan. Ito sir, tubig lang to Isang produkto lang. Sila nga sabi na, level pa silang nag-market sir Hindi sila marunong magbenta. Yung bumili ng laundry kanina. Tinuruan ko pa kanina ng marketing kung paano. Sabi ko, pag mahina, gato gawin nyo. Hindi na kailangan magpaturo nanganak na nga ng laundry. Tsaka sir, malakas ka sa manginginom niyan. Di totoo, sir. Akala mo ba yung mga manginginom mahina sa yelo? Lakas sa yelo niyan. Ayun pa nga lang, sir, na mga nagtitinda ng palamig, ng mga buko, kalakas gumamit ng yelo niyan, sir. Watermax ka mo yan na ginawang yelo. Kagandahan sa yelo natin, sir. Dahil may machine ka na Kapag lumamig, natunaw, purified water pa rin siya. Di ba makabili ka ba ng yelo na nilagay mo sa inumin mo? Tapos pag nalusaw, may lumulutang-lutang na doon sa may latak. Yan sa atin, walang latak yan. Okay, picture tayo, sir. Wow!
Sir, thank you so much. Thank you so much. Good luck sa pagbalik niyo sa Kuwait. Tay? Pasok na ako kasi, nagsisimula na kami mag-ano ng tubig. Yes, sir. Kabibibig ko lang ng submersible. Saan kayo sa La Union? Sa San Fernando. Fernando. Kamusta yung tubig na nakuha nyo? Okay naman? Hindi pa ho siya malaman dahil kasi Test pa lang. Maalat po ba? Hindi naman. Kasi yung pinagbaonan ng tubo, parang ilog. Ganito yan, sir. Kahit nasabihin natin na, maganda yung water source ko. Kailangan natin sundin yung standard pa rin ng DOH. For example, sir, kayo po na owner, gusto niyo po 10 ppm talaga yung susundin natin. Kasi 600 ppm pababa, pwede mong inumin yung tubig eh. So yung 10 ppm, yun yung passing for purified drinking water. Now, kung lagpas po kayo sa 10, and you are still requiring us to give you a 10 ppm, wala kaming choice, kundi yung membrane natin, liliitan natin ng butas. Kumbaga, magpapalit tayo ng ibang klaseng membrane. There's so many kinds of membrane. Mayroon tayong pang brackish, may pang seawater, may pang ultra low pressure, may pang high pressure. So, ano dun yung gagamitin natin? Each kind of membrane, may kanya-kanya po tayong quality at capacity na kayang gawin. Kunyari, ang water source mo, sir, is 1,000 ppm. Ang reduction ng membrane natin, 98%. If you have a 1,000 parameters, sir, na nakukuha, kasi kahit sabihin mong fresh water yon, yes, fresh water, pero mataas ang contamination ng total dissolved solid doon. So, for example, you have a 1,000 ppm, less 98% reduction, maglalabas tayo ng 20. Ang tanong, pwede bang inumin? Pwedeng inumin. Masarap ang lasa ng tubig? Masarap ang lasa ng tubig. Kailangan may problema. Kayo na owner, gusto nyo talagang 10 below. Hindi pwede. Wala akong choice. So, gagawin natin, dahil ang unang tanong mo, sir, gaano ba kalakas ang production? So, kakabitan kita ng membrane na pang seawater. Liliit ang production. O kaya yung pang brackish water. Pag niles ko po yung 99%, magiging 10. So, malaki ang chances na makapasa ka na sa requirement mo. Ang nag-required po kasi niyan, ang totoo niyan, yung owner, hindi kami. Kayo na bumili sa amin, ang nag-required sa amin, dapat ganito. Sabi kasi ni ganito eh. Sabi kasi ng taga-DOH, ganito eh. Ganun eh. Sa experience nyo, no? Ano yung normal na standard na talagang ina-advise nyo? Actually, sir, kami po, kapag pang-negosyo, sir, hindi ako masyadong concerned pagdating sa TDS. Kasi, sir, kung yun talaga yung water source na nakuha natin eh. Kasi, sir, kahit sabihin mo 50 ppm yan, sir, kung masarap yung lasa ng tubig, bakit ayaw mo ibenta? Malinis, pasado, walang bakterya. Sa inyo naman kasi, sinuswero yun, sir, eh. May precisioning machine pa yun. Sa case ng dialysis center, meron tayong mga requirement na kailangan sundin. For example, sir, dapat 10 ppm tayo below. 6 ngayon sa Yung sa inyo, 6. Kami dito, kaya namin mag-produce kahit 0. Kaya namin yan. Dahil ang tanong mo kasi, ilan po ba yung recovery rate? For example, sir, sinabi ko sa'yo, itong machine ko, kaya ko 50% tatapon, 50% nakukuha. Yes, kaya. Kaya lang, ano yung product? Ganon. Yun yung nagmamatter. For example, sir, ito, ang tubig ko, brackish water na yung ititreat natin. Sobrang dumi. Maalat na talaga. Gano'ng kalaki ang recovery rate mo? For example, nabigyan kita ng 20% lang, 70% tapon, wala tayong magagawa. Yun lang talaga yung fresh water doon. Kumbaga, sir, ganito. Huwag natin pilitin na katasin pa yung tubig na maalat kasi wala na talaga tayong makukuha fresh water sa tubig na maalat. Sa experience nyo, kasi kayo yung nag-install na. From that point, normally, halos alam nyo yung types of water. Yes. Right? Tanong ko lang kasi, alam nyo yung, o may idea kayo kung anong hanggang type. Hindi lang idea, sir. Kwan yun ang yung result ng mismong tubig yun. Yung tubig mismo. Kaya nga, yung resulta ng tubig, Depending on the water source. What is ppm? Parts per million. Referring to bacteria. Nuts. It's a total dissolved solid that contains in the water na posibleng may calcium yun, posibleng may magnesium. Yung tanong mo, sir, yung purified na talagang water. Sir. hindi, ang binanggit ko naman sa inyo yung passing sa purified, it's 10 below. Ano yung gusto ninyo? We could provide anything, sir. We could do anything for you. Pero sa experience nyo, ano ang standard para sa inyo? Of course, kung ano yung standard ng DOH. It's not our standard. Hindi po kami pwede magbigay ng sarili naming standards eh. We have a standard sa sinusunod at required by the DOH. Kasi sir, FDA tayo eh. Hindi ko alam kung anong klaseng tubig yung i-filter natin. Kagaya ng binabanggit ko kanina, paano ko makakapagbigay ng solution kung hindi ko alam yung problem? If ever pala sir, papadala nyo pa ba kami sa Manila para mag-seminar or kayo? Online lang po ngayon, sir. Dati, you have to go there. Nung nag-pandemic, nasanay na sila ng online. Hindi na bumalik. Kasi talagang pupuntahan mo dun. Opo. Parang BIR lang. Sanay na Sa seminar ka. Oo.
Yung ibang mga questions po sabi, yung tubig namin malinis, malinaw. Pero kahit malinaw yung tubig, it doesn't mean na malinis siya. Po, minsan kasi ang taas po ng salinity na tinatawag. Sa pagsaset up po kasi ng ganyang tinatawag na reverse osmosis, meron tayong tinatawag na osmotic pressure requirement. Kumbaga, iba po yung tubig na makukuha natin on your case. Kaya yung mga questions na general, which is I will answer as general answer also, ang hirap sagutin ng specific questions. Kaya yung ibang mga water station owner, sir, nalilito na. Ang gagawin po nila, magpipicture, magpo-post sa social media, tama po ba to? Oo, ganun din. Ang daming nagmamagaling doon. Ang daming magsasabi na, ito, mali yan. Dapat ganito recovery rate. Dapat ganito nakukuha. Dapat ganito. How can you say that ni hindi mo nga alam yung problem? Posibleng yung sayo, maganda yung tubig mo kasi may nilad ka. Dahil dyan ka naka-install. Dito sa La Union, iba ang case namin dito. Ganun po ang nagiging issue ng karamihan sa nakikita ko ngayon sa social media. Kaya dito sa grupo na meron sa Facebook, yung negosyong tubigan, sir, napakagulo ng grupong yan. Kumbaga sabi nga nila, Sir Alfred, na-stress kami dun. Na-stress kasi lahat ng reklamo nandun. Sabi ko, bakit you gonna stay on the community which is make you stress? Instead naman magtulungan yung mga yan, nagsisiraan pa eh. Tama. Binibigay ko na nga yung tamang sistema, meron pa magmamarunong na hindi Opo. naman talaga. Yun. Yun ang masakit sa Na kumukopya lang naman. Oo. Ang prinsipyo lang naman namin sa water treatment, sir, bigyan mo kami ng tubig na hindi na baling malabo, hindi na baling may kulay kape. Huwag lang po yung maalat. Okay, kung fresh water yung tubig mo at ito yung machine mo, yung reject water niyan, pwede namin i-reprocess yung reject, magiging product ulit. Yung issue na dahil malapit sa dagat, mahal ang tubig, actually, it's not 100% true. Kasi there are some places na kahit katabi mo na yung dagat, dito fresh water. Ang totoo niyan, ang mga tubig na 10 ppm and below, ginagamit sa dialysis, ginagamit ang tubig ng baterya. Yung pagtatayuan namin ng building, malapit sa Negro, makaka-affect pa yun sa Hindi.